Umabas si Elena Len Reyes mula sa isang lumang jeepney. Ang gulong ay umalingaw-ngaw sa liblib na kalsada ng Barangay San Pedro. Mahigpit niyang hawak ang kanyang lumang maleta. Ang mga tahi ay halata na sa dami ng pinagdaanan at isang bag ng mga pasalubong na pinaghirapan niya sa loob ng 6 na taon. Ang araw ay bumubuhos sa kanyang balat, ngunit ang init ay hindi tumatalab sa kanyang pagod na katawan. Ang kanyang mga mata, bagamat pagod sa mahabang biyahe mula Dubai, ay kumikinang sa pag-asa. 6 na taon. 6 na taong paghihiwalay sa kanyang mga anak. Na yon, sa wakas, ay uuwi na siya. Inaasahan niyang salubungin siya ng mahigpit na yakap, ng mga tawanan, at ng mga kwento mula sa kanyang 3 mahal na supling. Ngunit ang pangarap na yon ay unting nadurog sa kanyang paningin habang papalapit siya sa gilid ng Barangay San Pedro, isang tahimik na nayon ng mga mangingisda. Ang unang bumungad sa kanyang paningin na dapat sana'y naghatid ng ginhawa at nostalgia ay isang tanawin ng pagkawasak. Ang dati nilang bahay kubo, ang simpleng tirahan na pinuno niya ng pagmamahal at pag-asa ay isang buton na lamang ng mga nasirang materyales. Ang bubong na pawid ay punit. Ang mga dingding na kawayan ay gumuho, nakasandal sa isa't isa na parang mga buto ng isang patay na hayop. Ang hagdan ay bali, ang sahig ay butas, at ang bakuran, na dati puno ng mga halaman at bulaklak na pinagmamalaki niya ay ngayon ay pinamumugaran na ng mga damo at basura. Isang malakas na bagyo pala ang humagupit sa baryo, ilang buwan na ang nakalipas, at dahil walang pera para sa pagpapaayos, ang bahay ay tuluyan ng pinabayaan. Nagulantang si Lena. Ang kanyang puso ay tila dinaganan ng napakabigat na bato. Ang bawat tibok ay naghatid ng matinding sakit. Ang kanyang bibig ay nanuyo at ang sariwang hangin sa dalampasigan ay tila nawalan ng simoy. Hindi ito ang pagbabalik na pinangarap niya. Hindi ito ang tahanan na siniguro niyang babalikan niya para sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga paa ay kusang tumakbo, hindi patungo sa kanyang nasirang bahay, kundi sa isang maliit na sa restore, sa dikalayuan. Ito ay aari ni Aling Nena, isang matandang kaibigan, at kapitbahay na pinagkatiwalaan niya. Umaasa siyang makahanap ng sagot ng kahit anong paliwanag sa mga mata ni Aling Nena. Pagpasok ni Lena sa loob ng sa restore na may bahagyang dilim at amoy sa dinas at bigas, nakita niya si Aling Nena, abala sa aayos ng mga paninda. Matanda na si Aling Nena. Mayroon ng mga kulubot sa mukha, ngunit ang mga mata ay mapupuno pa rin ng kabaitan. Ngunit nang makita niya si Lena, nagulat ang matanda. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkamangha at takot. Lena? Ikaw ba yan? Bulong ni Aling Nena, ang boses ay tila hirap maglabas ng salita. Anak, bakit ka nandito? Hindi mo man lang kami sinabihan. Hindi na ligoy si Lena. Aling Nena, ano pong nangyari sa bahay? Nasaan po ang mga bata? Si Clara. Si Diego. Si Lia. Ang kanyang mga tanong ay naglabasan ng sunod, puno ng pagkabahala. Pumundong, hininga si Aling Nena. Ang kanyang mga kamay ay marahang pinisilang isang basahan. Lena, maupo ka muna. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ang tono ni Aling Nena ay nagpahayag ng masamang balita. Kinabahan si Lena at ang malamig na pakiramdam ay kumalat sa kanyang mga ugat.
Umupo si Lena sa isang lumang bangko. Ang puso ay kumakabog ng malakas. Nagkuwento si Aling Nena. Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib ni Lena. Si Lola Niding mo, anak. Matanda na talaga. Pagkatapos mong hindi makapagpadala ng pera ilang buwan na ang nakakaraan, nanginginig si Lena. Nagkasakit po ako, Aling Nena. Malubha po ang lagay ko sa Dubai. Nauubos po ang ipon ko sa ospital. Hindi ko po gustong hindi makapagpadala. Ang pagkabigla at matinding pagod sa ospital ng pangmulila sa mga anak, ang pakiramdam ng pagiging iisa sa ibang bansa lahat ng iyon ay nagbalik sa kanya. Hindi na bali ang pera, ang aalala niya sa mga anak, ang mas matindi. Alam ko, anak, alam ko, sabi ni Aling Nena, ang kanyang boses ay puno ng simpatiya. Pero, pagkatapos noon, hindi na talaga kinaya ni Lola Miding. Mahina na siya, hindi na makatayo ng isa. Walang aalaga sa mga bata. Kaya, kinailangan siyang kunin ng kanyang pamangkin sa Maynila. Sinabi niyang doon na lang siya titira para may alaga sa kanya. Lumaki ang mga mata ni Lena. Iniwan po niya ang mga bata. Isa? Hindi siya makapaniwala. Lalo pang bumuntong. Hindi niya si Aling Nena. Masakit mang sabihin, Lena. Pero wala siyang pagpipilian. Saka, bago siya umalis, kinailangan niyang humiram ng pera kay Mang Nestor para may maipakain lang sa mga bata. Malaki ang utang, Lena. Sobrang laki. Ang pangalan ni Mang Nestor ay nagpalanig sa dugo ni Lena. Kilala ang lalaking iyon sa buong baryo bilang isang walang puso at mapagsamantalang usurero. Ang kanyang mga mata ay tila laging nakakakita ng pagkakataon para kumita sa kahirapan ng iba. Ang kanyang presensya ay parating nagdadala ng takot at pagkabahala. Ngayon, ang kanyang pamilya ay nakakulong sa bitag ng utang na yon. Pero, ang mga bata, Aling Nena, nasaan sila? Bakit walang nakasama sa kanila? Bakit hindi sila sinama ni Lola Miding? Ang boses ni Lena ay tila namumuo na sa lalamunan. Hirap magtanong. Dahang yumuko si Aling Nena, tila nahihilapan sa kanyang sasabihin. Lena, ang pinakamasakit na balita. Nakita ko sila. Nakita ko si Clara, si Diego, at si Lia sa palengke ng bayan. Madalas, nagpapalimos. Nagsusumikap kumita kahit ano. Nagpupulot ng kumakain ng tirang pagkain para lang mabuhay. Sa mga salitang iyon, tila gumuho ang buong mundo ni Lena. Ang mga taon ng paghihirap sa ibang bansa, ang matinding pagod, ang pangungulila, ang bawat patak ng pawis na kanyang inialay para lang makapagpadala ng pera sa kanyang mga anak, lahat ng iyon ay parang nawala ng saysay. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang kanyang mga anak, ang kanyang mga anghel, ay nagpapalimos. Kumakain ng ang mga pangarap niya para sa kanila, ang kinabukasan na kanyang pinaplano, ay biglang naging abo. Isang butas na napakalalim ang bumukas sa kanyang dibdib, at ang malamig na hangin, ang pagkakasala, at kawalan ng pag-asa ay humampas sa kanya. Hindi ito totoo. Bulong niya, ang mga luha ay naglandas na sa kanyang pisngi. Ang lahat ng sakripisyo, ang pagtitiis, ang pag-asa, lahat ay tila nauwi sa wala. Hindi na aksaya ng sandali si Lena. Sa kabila ng pagod at matinding sakit na kanyang nararamdaman, tumakbo siya palabas ng sari store ni Aling Nena. Ang mga paa
ay tila lumilipad sa hangin. Ang mga tanawin at tunog ng baryo na dapat sana'y nagbigay ng ginhawa ay ngayon ay nagdudulot lamang ng matinding pangamba. Ang kanyang mga mata ay lumuluha na. Ngunit pinilit niyang limutin ang lahat ng iyon. Isang bagay lang ang nasa isip niya, hanapin ang kanyang mga anak. Nang makarating siya sa palengke ng bayan, isang ingay at gulo ang sumalubong sa kanya. Mga nagtitinda ng isda, gulay, at mga bumibili na nagtatawaran, mga jeepney na bumubusina, mga tao na naglalakad ng walang direksyon. Sa dami ng tao, parang nawawala ang pag-asa ni Lena. Ngunit pinilit niyang mag-focus. Ang bawat tingin ay sinasala ang dagat ng mukha. Umaasang makita ang mga pamilyar na anino ng kanyang mga anak. At doon, sa isang sulok malapit sa isang tumpok ng mga basurang gulay, nakita niya sila. Ang eksenang iyon ay tila isang punyal na sumaksak ng paulit-ulit sa kanyang puso. Si Clara, 16 na taong gulang, na dati ipuno ng mga pangarap at pag-asa, ay nakayuko. Ang kanyang payat na kamay ay may hawak na isang lumang lata na nakaunat, nagpapalimos. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang damit ay luma at may bahid ng dumi. Ang kanyang mga mata, na dati kumikinang sa sigla, ay ngayon ay tila walang laman, puno ng lungkot at pagod. Wala na ang dating ningning ng isang dalagitang nangangarap. Ang kanyang balikat ay nakayuko, tila dinadala ang napakabigat na pasanin ng mundo. Si Diego, 12 taong gulang, ang kanyang dating malikot at masiglang anak, ay abala sa pagpunas ng salamin ng isang lumang dini. Ang kanyang mukha ay puno ng alikabok at pawis, ang mga kamay ay maitin. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, tila takot na mapagalitan. Wala na ang ngiti na dati madalas makita sa kaniyang labi. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa trabaho. Ang pagiging bata ay tila nawala na sa kanya. At si Leah, ang kanyang pinakabatang anak, 8 taong gulang, ay nakakurumbot at natutulog sa isang lumang kalton sa bangketa. Ang kanyang maliit at payat na katawan ay nakayakap sa isang punit na manita. Ang kanyang buhok ay kumalat sa kanyang mukha. Ang kanyang damit ay gusgusin at ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas, tila nangangarap ng isang bagay na mas maganda. Ang kanyang inosenteng mukha ay nagpapahayag ng pagod, hindi ng pagiging bata. Ang tanawin ay sumira sa puso ni Lena. Ang bawat imahe ay parang sinasampal siya, pinapaalalahanan siya ng kanyang pagiging ina, na wala sa tabi nila. Ang sakit ay hindi na kinaya ng kanyang katawan. Nagmamadali siyang lumapit sa kanila. Ang bawat takbang ay puno ng pag-aalangan at pagkabahala. Clara, Diego, Leah, bulong niya. Ang kanyang boses ay naninginig at hirap na lumabas. Si Clara ang unang angat ng tingin. Ang kanyang mga mata na puno ng kawalan ng pag-asa ay biglang lumaki nang makita si Lena. Pagkatapos ay napuno ng takot at pagkamangha. Nanay, pulong niya. Ang lata ay nanghulog mula sa kanyang kamay. Nagulat si Diego at lumingon. Ang kanyang mukha na puno ng dumi ay biglang nagbago. Nanay, sigaw niya. Ang espongha ay binitiwan niya at tumakbo pa palapit kay Lena. Nagising si Leah sa ingay. Ang kanyang maliliit na mata ay nagbukas, puno ng pagkalito. Nang makita niya si Lena, tila lumiwanag ang kanyang mukha. Nanay! Sigaw niya. Ang kanyang munting katawan ay nagmamadaling tumayo at tumakbo papalapit kay Lena. Niyakap ni Lena
Ang kanyang mga anak, ang kanyang mga braso, ay mahigpit na pumulupot sa kanila. Ang kanyang mga luha ay bumuhos na ng walang tigil. Ang bawat patak ay nagsasalaysay ng 6 na taong pangungulila, pagod, at pagsisisi. Naramdaman niya ang payat na katawan ng kanyang mga anak, ang init ng kanilang pag-iyak. Mga anak ko, patawarin niyo si nanay. Atawarin niyo ako. Paulit. Ulit niyang sinasabi, ang kanyang mga labi ay humahalik sa kanilang mga ulo. Ang mga bata, na dati takot at nagulat, ay unting yumakap din sa kanya. Ang kanilang mga luha ay dumadaloy din. Si Clara ay humihikbi ng mahina. Si Diego ay umiiyak ng malakas. At si Leah ay umiiyak ng pao sa yakap ng kanyang ina. Ang reunion ay puno ng luha, ng sakit, at ng matinding pagsisisi. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, mayroong isang sinad ng pag-asa. Niyakap ni Lena ang kanyang mga anak, naramdaman niya ang kanilang manipis na mga balat, ang kanilang amoy. At sumumba siya sa kanyang puso na hindi na niya kailanman hahayaan na maranasan pa nila ang ganoong klaseng paghihirap. Ang pag-ibig ng isang ina ay nanumbalik, mas matibay kaysa dati, handang harapin ang anumang pagsubok para sa kanyang mga anak. Ang dagat ay tahimik na umaalon sa malayo, tila saksi sa muling pagtatagpo ng isang pamilyang sinubok ng kapalaran. Ngayon, sa wakas ay magkakasama na sila muli, at si Lena ay handang gawin ang lahat para sa kanila. Kabanata 2. Bagong simoy sa bubong ni pa hindi na nagdalawang isip pa si Lena. Habang mahigpit niyang niyakap ang kanyang mga anak, ang init ng kanilang mga katawan ay nagbigay sa kanya ng lakas at matinding pagpapasya. Ang pangako niya sa sarili na hindi na sila muling maghihiwalay ay naging pundasyon ng kanyang buong pagkatao. Ito na ang kanyang tahanan at ang kanyang mga anak ang kanyang buhay. Hindi na siya alis pa. Ang unang hakbang at pinakamahalaga ay ang ayusin ang kanilang durog na bahay kubo. Kung saan dati may pagkalito at kawalan ng pag-asa, ngayon ay mayroong matibay na determinasyon. Kinabukasan, sa unang sinag ng araw, nagsimula si Lena sa paglilinis ng mga kalat. Ang bubong na pawid ay nagkalat sa lupa, ang mga dingding na kawayan ay nagkapira-piraso, at ang sahig ay puno ng dahon at dumi. Ang amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy ay bumalot sa hangin. Ngunit para kay Lena, ito ay ang simula ng pag-asa. Hindi siya nag-iisa. Nang makita ni Aling Nena ang pagpupursige ni Lena, dali itong lumar. Lena, anak, tulungan na kita. Hindi mo kayang mag-isa yan. Hindi lamang si Aling Nena ang lumapit. Ipinamalita ni Aling Nena ang ginagawa ni Lena sa iba pang mababait na kapitbahay. Unti, dumating ang ilang kalalakihan sa baryo. Ang ilan ay may dalang martilyo, lagari o pala. Si Mang Tonyo, isang matandang karpintero na dati nang tumutulong sa kanila, ay nag-alok ng kanyang serbisyo ng walang bayad. Bayanihan niyan, Lena, sabi niya, habang sinisimulan niyang buksan ang ilang pirasong kawayan na pwede pang gamitin. Kasama mo kani. Ang mga bata, lalo na si Clara at Diego, ay sumama rin sa paglilinis. Si Clara ay maingat na nagpupulot ng maliliit na piraso ng bubong, samantalang si Diego ay naglilipat ng mas malalaking kahoy sa labas. Si Leah, bagamat maliit pa, ay abala sa pagpupulot ng mga damo. Sa bakuran, ang kanyang maliliit na kamay ay abala sa pagtatanggal ng bawat ugat.
Sa bawat pira, pirasong basura na inalis, sa bawat sirang tabla na pinalitan, unting nabubuo muli ang kanilang tahanan, kasama ang kanilang pag-asa. Ang maliit na halaga ng pera na natitira kay Lena mula sa kanyang pag-alis sa Dubai ay halos naubos na sa pagbili ng mga pangunahing materyales, ilang tumpok ng kawayan, sakong bubong na pawid, at kaunting kahoy. Ang bawat sentimo ay tila may katumbas na dugo at pawis na kanyang inialay sa ibang bansa. Ngunit hindi niya pinagsisihan. Para sa kanya, ang bawat piraso ng materyal ay isang hakbang patungo sa pagbuo muli ng kanyang pamilya. Upang kumita ng pangkain at unting makapag-ipon, tinanggap ni Lena ang lahat ng uri ng gawain, bahay, at pangkabuhayan sa baryo. Ang kanyang mga araw ay nagsisimula bago pa sumikat ang araw. Sa bukang liwayway, makikita na siya sa pantalan, kasama ang iba pang mga kababaihan, naglilinis ng mga huling-huli ng isda ng mga mangingisda. Ang amoy ng sariwang isda, ang lamig ng tubig na dumadaloy sa kanyang mga kamay, at ang paulit-ulit na paglilinis ay iiwan ng kirot sa kanyang likod. Ngunit sa bawat piraso ng isda na kanyang nalilinisan, may katumbas na maliit na bayad na magiging pangkain nila sa gabing iyon. Kapag tapos na siya sa pantalan, didiretso naman siya sa mga kapitbahay na nagpapalaba. Ang kanyang mga braso, na dati sanay sa paglilinis ng bahay at pag-aalaga ng mga dayuhan, ay ngayon ay pinapagod sa pagkayod ng mga maruming damit. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw, ang bawat damit na kanyang kinukusot ay tila nagpaparamdam sa kanya ng bigat ng kanyang pagpapasya. Nakikinig din siya sa mga kwento at minsan ay tsismis ang mga nagpapalaba na tila mga anino ng kanilang komunidad. Minsan naman, aalok siya ng sarili upang maglinis ng bakuran at magbunot ng damo. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo. Ang kanyang balat ay unting umitin sa sikat ng araw. Ito ay mga trabaho na kanyang hindi naranasan sa Dubai, kung saan ang kanyang trabaho ay mas malinis at may disenteng sweldo. Ngunit dito, sa kanyang sariling bayan, sa gitna ng paghihirap, hindi siya pumili ng trabaho. Basta't may kikitain para sa kanyang mga anak, gagawin niya ang lahat. Sa kabila ng pagod at hirap, hindi sumuko si Lena. Sa bawat gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho, titingnan niya ang kanyang mga anak na mahimbing na natutulog sa kanilang unting nabubuong bahay. Iyon ang kanyang lakas. Iyon ang kanyang inspirasyon. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagpupusige, ang mga bibig ng komunidad ay hindi mapipigilan. Ang mga bulong at tsismis ay kumalat sa buong baryo na parang sakit na mahirap gamutin. Sa mga masulok ng sa store, sa gilid ng palengke, at sa mga bakura ng mga kapitbahay, maririnig ang mga salitang humahampas sa puso ni Lena. Sayang ang 6 na taon sa ibang bansa, sabi ni Aling Pasing, habang nagbubulungan sa kanyang kaibigan. Nauwi lang sa wala. Mas lumala pa yata ang kalagayan nila kaysa dati. Akala mo kung sino mong umalis nagpapakitang gilas, dagdag naman ng isa. Sabi niya magpapagawa ng malaking bahay. Ayon, basag na basag. Siguro, naubos lang sa sarili niya ang pera. Pinabayaan ang mga anak. Nakita ko nga ang mga bata, nagpapalimos dati, pahayag naman ni Mang Lito habang naninigarilo sa tapat ng kanyang bahay. Puti nga at kumuwi pa. Kahiya, ang bawat salita ay parang kutsilyo na humihiwa sa puso ni Lena. Narinig niya ang mga bulong
Ramdam niya ang mapanuring tingin ng mga tao. May mga araw na gusto na lang niyang umiyak, magtago, o sumigaw. Ang pakiramdam ng pagkabigo at pagsisisi ay bumabalot sa kanya. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang kanyang mga anak, na unting nakakabalik sa dating sigla, pinipilit niyang huwag magpatalo. Ang bawat masakit na salita ay naging gasolina na nagpapatibay sa kanyang loob. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa kanila. Ang tanging kailangan niyang patunayan ay sa kanyang mga anak at sa kanyang sarili. Siya ay nanatili at lumalaban siya. Isang hapon, habang abala si Lena sa pag-aayos ng ilang kawayan na gagamitin para sa pader ng bahay, 2 anino ang nagpakita sa harap ng kanilang bahay, kubo na bahagyang nabubuo pa lang. Ang kanilang presensya ay tila naghatid ng lamig sa init ng hapon. 2 matangkad na lalaki, ang kanilang mga katawan ay malalaki, at ang kanilang mga mukha ay nakangisi. Ang kanilang mga damit ay itin, at mayroon silang mga tattoo sa braso. Ang kanilang mga mata ay matalin, at ang kanilang boses ay malalim. Magandang hapon, Aling Lena. Sabi ng isa sa kanila, si Berto, ang kanyang boses ay tila nagdadala ng babala. Hindi ko inaasahang makikita kang muli dito sa San Pedro. Lumunok si Lena. Alam niyang sila ang mga tauhan ni Mang Nestor. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Ano ang kailangan niyo? Tanong niya. Pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Ang isa pang lalaki, si Kiko, ay humakbang papalapit. Alam mo naman siguro, Aling Lena. Ang utang ni Lola Miding mo, matagal na kaming naghihintay. Pakiusap, sabi ni Lena. Hindi pa ako nakakabangon. Kaunti pa lang ang kinikita ko. Tumawa si Berto, isang mapang, asar na tawa. Kaunti. Aling Lena, ang utang ay lumaki na. Ang interes ay tumatakbo araw-araw. Kung hindi mo yan babayaran, mapipilitan kaming kunin ang bahay na yan. Tinuro niya ang bahay na pinagpapawisan niya. Bigyan ka namin ng 1 buwan. Kapag hindi pa bayad, alam mo na ang mangyayari. Ang mga salitang iyon ay parang tinik na tumusok sa dibdib ni Lena. 1 buwan. Paano niya kikitain ang napakalaking halaga sa loob lang ng 1 buwan? Ang kanyang pamilya ay muling nanganganib na mawalan ng tirahan. Ang lahat ng kanyang pagpupursige ay tila nawalan ng saysay. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Lena. Ang mga salita ng mga tauhan ni Mang Nestor ay umuugong sa kanyang isip. Nag-iisip siya ng mga paraan, ngunit tila wala na siyang makitang solusyon. Naaalala niya ang paghihirap ng kanyang mga anak sa palengke. Hindi na niya kayang makita silang magdusa muli. Biglang nag-vibrate ang kanyang lumang telepono. Isang tawag mula sa Dubai. Ito ay ang kanyang kaibigan, si Mercy. Alok si Mercy ng isang bagong kontrata, mas mataas ang sweldo, mas magandang benepisyo. Lena, mayroon akong nakitang mas magandang trabaho para sa'yo dito. Kung babalik ka, mas malaki ang kikitain mo, mas mabilis mong mababayaran ng utang mo. Ang alok ay tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ito ang pinakamadaling paraan. Kung babalik siya, makukuha niya ang pera, mababayaran ng utang at maisasalba ang bahay. Ngunit ang presyo, muling iwanan ang kanyang mga anak, ang puso niya ay nagdugtong. Ang kanyang isip ay nagsasabi na umalis, ngunit ang kanyang puso ay nagsasabing manatili. Narinig ni Clara
at Diego ang bahagi ng kanilang usapan. Nakita nila ang pag-aalala sa mukha ng kanilang ina. Lumapit si Clara, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Nanay, paalis ka po ulit. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Si Diego naman, na dati tahimik lang, ay tumakbo papalapit kay Lena at niyakap siya ng mahigpit. Ang kanyang maliit na katawan ay naninginig. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mukha. Nanay, huwag ka nang umalis. Pakiusap. Nanay, ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa at ang bawat salita ay gayon sa kanyang kaibuturan. Hindi ko kailangan ng malaking bahay o mamahaling gamit. Ang gusto ko lang ay kasama ka araw. Dito ka na lang po, nanay. Huwag ka nang umalis. Ang mga salitang yon ay tila bumulwak mula sa kanyang puso at direktang tumago sa puso ni Lena. Ang kanyang mga luha ay dumaloy na rin. Ang yakap ni Diego, ang pagmamakaawa ng kanyang anak, ay nagpabago sa lahat. Nawala ang lahat ng pag-aalinlangan, ang lahat ng tukso. Ang kanyang pagpapasya na umalis ay natunaw, na parang yero sa ilalim ng araw. Ang tunay na yaman ay hindi sa pera. Ito ay nasa pagmamahal ng kanyang mga anak. Niyakap ni Lena ang kanyang mga anak, si Clara at Lia ay lumapit din at yumakap sa kanya. Hindi na, mga anak ko. Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng bagong lakas. Hindi na aalis si nanay. Dito na lang tayo. Lalabanan natin ito ng magkakasama. Sa sandaling iyon, alam ni Lena na kahit anong pagsubok ang dumating, mananatili siya. Ito na ang kanyang desisyon. Mananatili siya at lalaban para sa kanila. Patuloy ang pagpupursige ni Lena sa pagtatrabaho. Sa bawat araw na lumilipas, unting nabubuo ang kanilang bahay. Nakikita ni Aling Nena ang pagbabago sa mukha ni Lena, ang pagiging matatag nito sa kabila ng lahat ng pagsubok. Madalas dalawin ni Aling Nena si Lena, dala ang kaunting bigas, sariwang isda, o gulay mula sa kanyang bakuran. Hindi lamang ito para tumulong, kundi para na rin magbigay ng suporta at pagmamahal sa pamilyang sinubok ng kapalaran. Isang tanghali, inanyayahan ni Lena si Aling Nena na kumain ng tanghalian sa kanilang bahay kubo. Nagluto si Lena ng sinigang na hipon, isa sa mga paboritong lutuin ng kanyang mga anak. Ang amoy ng sariwang hipon, ang sampalok na nagbibigay ng maasim na lasa ng mga gulay na luto sa sabaw, ay bumalot sa buong bahay. Simple lang ang mga sangkap, ngunit ang pagkaluto ni Lena ay may kakaibang sining. Ang kanyang mga kamay, bagamat puno ng kayo mula sa pagtatrabaho, ay may kakayahang lumikha ng mga putahing puno ng pagmamahal. Nang tikman ni Aling Nena ang sinigang, lumaki ang kanyang mga mata. Ang init ng sabaw ay humagod sa kanyang lalamunan at ang lasa ay nagpakita ng isang kakaibang pamilya, ngunit napakasarap na timpla. Ang tamang balanse ng asin at alat, ang sariwang lasa ng hipon at ang kakaibang pagkaluto ng gulay ay nagbigay sa kanya ng malaking sorpresa. Lena, anak, sabi ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagkanga. Napakasarap ng sinigang mo. Hindi ko pa natitikman ng ganito kasarap na sinigang sa buong buhay ko. Natulala si Lena. Hindi niya inaasahan ang papuri. Ang pagluluto ay isang bagay na ginagawa lang niya para sa kanyang pamilya. Isang paraan para ipakita ang kanyang pagmamahal. Nakita ni Aling Nena
ang pagdadalawang isip ni Lena, ang paghihirap na kanyang dinaranas. Nakita rin niya ang kakaibang talento ni Lena sa pagluluto. Sa kanyang isip, biglang may suminaw na isang ideya. Isang ideya na tila ba ay ang kasagutan sa lahat ng problema ni Lena. Lena, bakit hindi ka magtayo ng isang maliit na kainan? Sabi ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay puno ng katuwaan. Isang karinderya, dito sa tabi ng palengke, malapit sa aking sari. Sa restore. Ang daming dumadaan doon, Lena. Siguradong patok ang mga lutuin mo. Lalo na ang mga sariwang seafood na kanya namang marami dito sa baryo. Natulala si Lena. Isang karinderya. Hindi niya naiisip iyon. Ang ideya ay tila napakalaki, napakadelikado. Wala siyang puhunan, wala siyang karanasan sa pagninegosyo. Huwag kang mag-alala sa pwesto, patuloy ni Aling Nena, na tila nabasa ang kanyang isip. May maliit na espasyo ako sa gilid ng tindahan ko, sa semento. Pwede mong gamitin. Hindi na kita sisingilin sa una. Pasasubukan mo, anak. Sayang ang talento mo. Doon, nagsimulang umikot ang mga gulong ng pag-asa sa isip ni Lena. Ang takot ay naroon. Ang pag-aalinlangan ay naroon. Ngunit nang diningnan niya ang kanyang mga anak, si Clara, na nakikinig ng maingat, si Diego na tila nagagandahan sa ideya, at si Lia, na nakangiti sa kanya, nakita niya ang ninas ng pag-asa sa kanilang mga mata. Ang ideya ay hindi na lang para sa kanya, kundi para sa kanila. Ang isang karinderya, isang paraan para kumita, nang hindi na kailangang umalis. Isang paraan para makasama niya ang kanyang mga anak araw-araw. Isang paraan para muling buhayin ang kanilang pamilya. Umugot ng malalim na hininga si Lena. Ang desisyon ay mahirap. Ngunit ang posibilidad ng pag-asa ay mas matimbang. Sige po, Aling Nena, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinang ngunit matatag. Susubukan ko po. Iyon ang kanyang huling pagsubok. Ang kanyang huling pag-asa. Ito na ang kanilang pagkakataon. At handa si Lena na gawin ang lahat para sa pagkakataong yon. Ang amoy ng sinigang ay tila nagbigay sa kanya ng bagong lakas, isang bagong simoy ng pag-asa na sumama sa simoy ng hangin mula sa dagat. Ang dating durog na bahay kubo ay muling nabibigyan ng buhay at kasama nito ang pamilyang Reyes. Sa pagitan ng pag-asa at pangamba, isang bagong kabanata ang nagbukas sa buhay ni Lena at ng kanyang mga anak. Ang ideya ni Aling Nena na magtayo ng isang karinderya ay naging punanadahan, dahang lumago sa kanilang isip, nagbibigay ng kakaibang sigla sa gitna ng kanilang paghihirap. Matapos ang desisyon ni Lena na manatili at lumaban, walang sinayang na oras ang pamilya. Pangalasa ng pag-asa sa loob lamang ng ilang araw, ang gilid ng sari, sa restore ni Aling Nena na dati isang sementadong espasyo lamang, ay unti-unting nabuhayan. Sa tulong ni Aling Nena at ng ilang mababait na kapitbahay na naantig sa kwento at pagpupursige ni Lena, nagsimula silang magtayo ng simpleng istruktura. Wala itong dekorasyon, walang mamahaling materyales. Ang bubong ay pawid na pinagtibay ng kawayan, nagbibigay ng sapat na lilim mula sa sikat ng araw at panangga sa biglang pagpatak ng ulan. Ang mga dingding ay gawa sa pinagtapi, tapping plywood, at kawayan na natira sa kanilang bahay kubo na parabang nagpapaalala na kahit sa mga silang piraso, may bagong pag-asa pa ring mabubuo. Ilang lumang mesa at kupuan na yari sa kahoy at plastik ang inilagay na halos sapat lamang para sa 10 hanggang 12 customer.
walang ibang nagmamay-ari ng espasyo, kundi ang pag-asa. Sa harap, ang karinderya, isang maliit na ihawan na gawa sa lumang lata ang inilagay para sa mga sariwang isda at pusit. Ito ang karinderya ni Lena, isang pangalan na simple, direkta, ngunit puno ng bigat at pangarap ng isang inang lumalaban para sa kanyang pamilya. Ang bawat miyembro ng pamilya ay may ginagampanan at sa bawat galaw, nararamdaman ang pagkakaisa at pagmamahalan na unting bumalik sa kanila. Si Lena, siyempre pa, ang utak at puso ng kusina. Sa umaga pa lang, bago pa man tululang sumikat ang araw, nakikita na siya sa pantalan, maingat na pinipili ang pinakasariwang huli ng mga mangingisda. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat isda, bawat hipon, bawat pusit ay kanyang sinusuri. Pinipili ang pinakamaganda, na parabang may sarili silang istorya. Ang mga kamay ni Lena, na puno ng kalyo, mula sa paglalaba at paglilinis, ay nagiging mga kamay ng isang artista sa kusina. Ang kanyang specialty, ang mga lutuing dagat na sadyang sumasalamin sa yaman ng San Pedro. Ang kinilam na tanig, sariwang isda na inilulubog sa suka, luya, sili, sibuyas, at kalamansi, na may kakaibang asin na nakapagpapagana. Ang adobong pusit, na malinamnam sa toyo at suka, may kakaibang gata na nagpapalasa, at ang kulay itim na tinta ng pusit ay nagbibigay ng kakaibang apela. At ang iba't ibang uri ng sariwang isda, na iniluluto niya sa maasim na sabaw, sinigang o inihaw lamang na may kasamang kamatis at sibuyas na ang bawat piraso ay sumisigaw ng padiging bago at natural na lasa. Ang amoy ng kanyang lutuin ay kumakalat sa palengke, umaakit sa mga dumadaan na parang isang di nakikitang pang-akit. Sa bawat paghahanda, inilalagay niya ang kanyang pagmamahal, ang kanyang mga pangarap para sa kanyang mga anak, at ang bawat putahe ay nagiging isang simbolo ng pag-asa. Si Clara, ang panganay, na dati tahimik at malungko, ay nagpakita ng kanyang likas na pagiging masinaw at malikhain. Siya ang sauce chef ni Lena, ngunit higit pa roon, bago magbukas ang karinderya, siya ang abala sa paglilinis ng mga mesa, pag-aayos ng mga plato at kubyertos, at pagsisigurong malinis ang paligid. Ngunit ang kanyang natatanging kontribusyon ay ang dekorasyon. Sa mga nalalabing materyales ng kanilang bahay kubo, gumawa siya ng mga simpleng palamuti. Sa kanyang paglalakad sa dalampasigan, pinulot niya ang mga magagandang kabibe, makinis na bato, at iba't ibang uri ng shelf na inilagay niya sa mga maliliit na lalagyan sa bawat mesa. Ang kanyang pinakamalaking proyekto ay ang paggawa ng simpleng karatula. Sa isang piraso ng karton, maingat niyang iginuhit ang karinderya ni Lena na may kasamang maliliit na larawan ng isda at alon na may simpleng disenyo, ngunit puno ng dandanin. Ang kanyang mga kamay, na dati nanghihina sa pagpapalimos, ay ngayon ay abala sa paglikha ng kagandahan, nagpapakita ng kanyang lumalagong tiwala sa sarili. Si Diego, ang dating malikot ngunit nawalan ng sigla, ay nagbago ng husto. Siya ang waiter at customer service representative ng karinderya. Sa kanyang pagiging mabilis at laging handa, siya ang lumalapit sa mga customer, nagtatanong ng kanilang order, nagdadala ng pagkain, at naglilinis ng mesa. Ang kanyang tinig, na dati nanginginig sa takot, ay ngayon ay malakas at malinaw, nag-aanyaya sa mga dumadaan. Kain po kayo sa karinderya ni Lena, sariwa ang aming mga lutuin, sigaw niya. Ang kanyang mukha, na dati laging marumi, ay ngayon ay malinis at may ngiti, bagamat may bahid pa rin ng pagod sa huling bahagi ng araw.
Sa bawat plato na kanyang dinadala, sa bawat mesa na kanyang nililinis, nararamdaman niya ang kanyang responsibilidad, ang kanyang ambag sa kanilang pamilya. At si Leah, ang pinakabata, ang dating natutulog sa karton na may punit na manika, ay unti-unting nagiging masigla. Sa simula, nahihiya pa siya, nagtatago sa likod ni Lena. Ngunit habang tumatagal, nagsisimula siyang makihalubilo. Ang kanyang trabaho ay ang pinakamagaan, tumutulong sa pagpupunasan ng mga kutsara at tinidor, naglalagay ng mga napkin sa mga mesa, at aabot ng tubig sa mga customer. Ngunit ang kanyang pinakamalaking ambag ay ang kanyang ngiti. Ang kanyang inosenteng ngiti ay nakakakuha ng puso ng mga customer na parabang nagpapaalala sa kanila ng sarili nilang mga anak. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng init at kadalakan sa maliit na karinderya, isang paalala na ang lahat ng paghihirap ay may gantimpala. Karinderya ni Lena, ang pangalan ay sumasalamin sa kanilang buong paglalakbay. Hindi ito isang negosyo lamang. Ito ay isang pangarap, isang simbolo ng kanilang pagkakaisa, at isang pagpapatunay sa pagmamahal ng isang ina. Ngunit hindi naging madali ang pagsisimula. Ang pagbubukas ng karinderya ni Lena ay puno ng mga pagsubok na parabang ang tadhana ay patuloy na sinusubok ang kanilang katatagan. Sa simula, kakaunti lamang ang mga customer. Ang palengke ay puno ng iba pang establishmento, mga karinderya na matagal nang naitatag na mayroon ng regular na customer. Pakiramdam ni Lena, sila ay parang isang maliit na bangka sa gitna ng malawak na dagat, halos hindi napapansin. May mga araw na iisa o dalawa lang ang customer at ang mga paninda ay hindi nabebenta. Sa mga pagkakataong iyon, malaking bahagi ng kanilang inihanda ay pinapakain na lang nila sa mga kapitbahay o sa sarili nila. Ang panahon ay hindi rin naging kaibigan. Biglang bumubuhos ang ulan na nagdudulot ng takot sa mga customer at nagpapahinto sa kanilang negosyo. Kailangan ni Lena at ng kanyang mga anak na mabilis na itago ang mga paninda at itiklop ang kanilang simpleng mga lamesa. Ang matinding init naman ng araw ay nagpapabilis sa pagkasira ng mga gulay at nagpapalayo sa mga customer. Sa bawat hamon, nakikita ni Lena ang kanyang mga anak na nagtatrabaho ng walang reklamo, nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang mga araw ni Lena ay nagsisimula sa dilim at nagtatapos sa dilim. Gumigising siya bago pa man alas 3 ng madaling araw. Naglalakad sa madilim na kalsada patungo sa bandan. Matapos mamili, diretso siya sa kusina, kung saan handa na ang kanyang mga anak na tumulong. Nagluluto, naglilinis, serbisyo, nagbabantay, at nagbabahagi ng mga kwento sa mga customer. Pagkatapos ng gabi, siya pa rin ang aayos at naglilinis habang ang kanyang mga anak ay unti nang matutulog sa kanilang nabubuong bahay kubo. Ang kanyang katawan ay laging pagod. Ang kanyang mga buto ay tila lumalabas sa bigat ng kanyang pagtatrabaho, ngunit ang kanyang espiritu ay hindi sumusuko. At sa bawat gabi, ang anino ng utang ni Mang Nestor ay bumabalot pa rin sa kanyang isip. Ang mga banta ng mga tauhan nito ay nagpapahirap sa kanyang pagtulog. Paano niya mababayaran ang lahat? Ang pera ay tila mahirap kitain, ngunit hindi sumuko si Lena. Sa bawat araw, pinapanatili niya ang kalidad ng kanyang mga luto. Ang mga sangkap ay laging sariwa, ang lasa ay laging masarap, at ang presyo ay abot, kala. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang kanyang ngiti at ang kanyang puso.
bawat customer ay kanyang binibigyan ng mainit na pagtanggap, parang isang miyembro ng kanyang pamilya. Hindi lang niya sinisilbihan ang pagkain. Sinisilbihan niya ang pagmamahal at pag-asa. Dahan, unti, nagsimulang kumalat ang balita. Ang mga mangingisda na dati pumupunta lang sa iba pang kainan ay unting nakikita ang karinderya ni Lena. Nagsimula silang magtaka sa mga amoy na kumakalat sa paligid. Ang isa, pagkatapos tikman ang kinilaw na tanigin ni Lena, ay hindi na bumalik sa dati niyang kinakainan. Ang mga nagtitinda sa palengke, na dati iabala sa kanilang sariling hanapbuhay, ay nagsimulang usap tungkol sa kakaibang lutuin ni Lena. Maging ang mga turista na bumibisita sa San Pedro ay napapadaan na aki sa simpleng alindog at amoy ng mga lutuin. Ang sarap ng adobong pusit niya. Pare, iba talaga, sabi ng isang mangingisda sa kanyang kasama, habang mumunguya ng kanin. At ang mga isda niya, sariwa, at ang lutuan niya, napakasarap. Dagdag ng isa pa, nagsimulang dumami ang customer. Sa mga oras ang tanghalian, nagiging talamak ang karinderya. Nagsisimulang maging abala ang maliit na espasyo, ang mga tao ay nag-uusap, nagtatawanan, at enjoy sa masarap na pagkal. Ang ingay ng mga kubyertos, ang boses ng mga customer, at ang sigaw ni Diego na kumukuha ng order ay nagbigay ng bagong buhay sa karinderya ni Lena. Sa bawat 50, sa bawat piso na kanilang kinikita, naramdaman ni Lena ang liwanag ng pag-asa. Ang unang malaking tagumpay ay nang magkaroon sila ng sapat na pera para ayusin ang bubong ng kanilang bahay kubo. Hindi na ito pawid na basta na lang, kundi isang bagong yero na mas matibay na makakaprotekta sa kanila mula sa ulan at init. Matapos noon, nakabili sila ng mas matibay na mga upuan at mesa para sa karinderya. Nakapag-ipon din sila para makabili ng mas malaking kaldero at iba pang kagamitan sa kusina. Ngunit ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi materyal. Sa unting pagdami ng kanilang kita, nagawa ni Lena na pabalikin sa eskwelahan ang kanyang mga anak. Lamang. Upang matulungan pa rin ang karinderya. Ngunit ito ay isang malaking hakbang. Si Clara, na dati naninindin sa kanyang pag-aaral, ay ngayong muling nagbabasa at sumusulat. Ang kanyang mga pangarap ay unting bumabalik. Si Diego, na dati abala sa lansangan, ay muling nag-aaral ng mga numero at letra. Ang kanyang utak ay puno ng bagong kaalaman. At si Lia, ang pinakabata, ay nagkaroon na ng mga bagong kaibigan sa paaralan. Ang kanyang tawa ay madalas nang marinig sa kanilang bahay. Ang ngiti ay unting bumabalik sa kanilang mga labi. Ang kanilang mga mata ay kumikinang na sa pag-asa. Para kay Lena, iyon ang pinakamahalagang kita. Iyon ang tunay na yaman. Habang unting lumalago ang karinderya ni Lena, hindi maiiwasan na mapansin ito ng mga taong dati nagpahirat sa kanila. Si Mang Nestor, kasama ang kanyang mga tauhan na sina Bertong at Kiko, ay patuloy pa ring dumadalaw sa karinderya ni Lena na para bang mga anino ng nakaraan na sumusunod sa kanilang bawat hakbang. Sa simula, ang mga pagbisita ni Mang Nestor ay puno ng paghamak at pagbabanta. Dati, sila ay dumadating na nakangisi. Ang kanilang mga boses ay malakas at ang kanilang mga tingin ay puno ng paninisi. Aba, Aling Lena, nagtitinda ka na pala ng isda. Akala ko ba sa Dubai ka na nagpakasasa, sabi ni Berto, habang tumatawa ng mapang-asara. Ang liit naman ng kita mo dito. Saan ka kukuha ng pambayad sa amin?
Dagdag ni Kiko, habang sinusuri ang kanilang maliit na karinderya na may halong pangungutya. Sa mga unang pagbisita na yon, akot ang nadama ni Lena. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinaharap sila. Pinitpilit niyang maging matatag, ngunit ang takot na muli silang mawalan ng lahat ay malinaw sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga anak na nakakarinig ng kanilang usapan ay nagtatago sa likod niya. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo at buwan at nakita ni Mang Nestor at ng kanyang mga tauhan na ang karinderya ni Lena ay unting nagiging tanyag, ang kanilang saloobin ay kunting nagbago. Hindi na sila dumarating na nakangisi at ang kanilang boses ay hindi na kasing lakas. Ang kanilang mga tingin ay nagbago mula sa paghamak tungo sa pagtataka at kalaunan sa isang uri ng paggalang na ayaw nilang aminin. Nakita nilang ang maliit na karinderya na dati pinagtatawanan nila ay ngayon ay puno ng customer at ang amoy ng masasarap na lutuin ay kumakalat sa buong palengke. Kaano kalaki na ba ang kinikita mo, Aling Lena? Tanong ni Mang Nestor na may bahagyang pagkabahala sa kanyang boses sa isang pagkakataon. Huwag mong kalilimutan ang utang mo, ngunit si Lena ay hindi na ang dating Lena na puno ng takot. Ang kanyang mga mata ay matatag at ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may determinasyon. Huwag po kayong alala, Mang Nestor, sabi ni Lena, habang nakatayo ng tuwid. Bawat sentimo ay babayaran ko. Unti-unti. Hindi ko po tatakasan ang aking responsibilidad. Ang kanyang boses ay puno ng pagiging matatag, na parang sinasabi niya na hindi na siya madaling matakot. Ang kanyang mga anak, lalo na si Diego, ay hindi na rin nagtatago sa likod niya. Si Diego, na dati umiiyak sa takot, ay ngayon ay matatag na nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanggol na parabang siya ang maliit na tagapagtanggol ng kanyang ina. Si Clara, na nakikinig sa kanilang usapan habang naglilinis ng mesa, ay may tingin na puno ng pagbabantay. Alam nila na kailangan nilang protektahan ang kanilang ina at ang kanilang karinderya. Ang bawat pagbisita ni Mang Nestor at ng kanyang mga tauhan ay naging isang paalala ng kanilang nakaraan. Ngunit sa bawat pagharap, mas lalong lumalakas ang pamilya ni Lena. Hindi na nila inahayahan na ang takot ang mangibabaw sa kanila. Ang kanilang karinderya ay hindi lamang isang lugar kung saan sila kumikita. Ito ay isang kuta, isang simbolo ng kanilang pagkakaisa at paglaban. Ang mga lasa ng pag-asa ay hindi lamang nasa pagkain na kanilang inihahanda, kundi pati na rin sa bawat patak ng pawis, sa bawat ngiti, at sa bawat laban na kanilang pinagtatagumpayan. Ang pag-asa ay nagsisimula pa lang. Isang buong taon ang lumipas, na tila mabilis na lumipad kasama ng simoy ng hangin sa baybayin ng San Pedro. Ang bawat araw ay puno ng pagod, pawis, at walang humpay na pagsusumikap, ngunit sa bawat paglubog ng araw, laging may dalang bagong pag-asa ang pagtatapos ng araw. Ang karinderya ni Lena, na dati isang maliit at halos hindi napapansing istruktura sa gilid ng sari store ni Aling Nena, ay ngayon ay naging isang buhay na buhay at paboritong kainan sa buong bayo. Ang dating simpleng bubong na pawid ay napalitan na ng matibay na yero at ang mga dingding na kawayan at plywood ay pininturahan na ng maliwanag na kulay dilaw at berde na sumasalamin sa kasiglahan ng kanilang pamilya. Ang mga lumang mesa at kupuan ay nadagdagan na, at halos bawat upuan ay laging may nakaupo
lalo na tuwing tanghalian at hapunan. Ang amoy ng sariwang isda na inihaw, ng maasim na sinigang, at ng malinamnam na adobo ay kumakalat sa paligid. Umaakit sa mga tao mula sa bawat sulok ng palengke. Ang inay ng mga tawanan, ang mga kwento, at ng mga kubyertos na nagtatamaan sa plato ay naging musika sa pandinig ni Lena. Sa likod ng tagumpay na ito ay ang pagkakaisa at dedikasyon ng pamilya Reyes. Si Lena, bilang haligi ng kalenderya, ay laging nasa kusina. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sanay sa paghahanda ng masarap na lutuin. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Si Clara, na dati tahimik at malungkutin, ay naging kanyang kanang kamay. Siya ang gumagawa ng mga preparasyon, naghihiwa ng mga gulay, naglilinis ng mga isda, at minsan pa siya na ang nagluluto ng ilang putahe kapag abala si Lena. Ang kanyang pagiging masinap at organisado ay malaking tulong sa maayos na operasyon ng karinderya. Si Diego naman, ang dating mahiyain at takot na bata, ay naging ang pinakamahusay na salesman ng kanilang kainan. Ang kanyang boses ay malakas, puno ng kumpiyansa, habang nag-aanyaya ng mga customer at kumukuha ng order. Alam na niya ang mga paboritong order ng mga regular na customer, at ang kanyang mabilis na kilos ay nakakatulong sa mabilis na pagserbisyo. Si Lia, ang pinakabata, ay hindi na rin nagtatago. Ang kanyang trabaho ay ang magbigay ng ngiti at paglinis ang mga kutsara at tinidor. Ngunit ang kanyang presensya ay nagdadala ng kakaibang sigla sa kainan. Ang lahat ng kanilang kinikita ay pinag-iipunan nila. Bawat sentimo ay maingat na inilalagay sa isang maliit na lata na unti-unting napuno. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, mayroong isang anino pa rin na bumabalot sa kanila, ang utang kay Mang Nestor. Sa loob ng isang taon, patuloy ang pag-ipon ni Lena. Bawat 50 sentimo ay kanyang inilalagay para sa nalalapit na pagharap kay Mang Nestor. Ang mga pagbisita ng mga tauhan ni Mang Nestor ay naging regular pa rin, ngunit ang kanilang tono ay nagbago. Hindi na sila kasing arogante, at ang kanilang mga tingin ay may halong paggalang sa pagpupursige ng pamilya Reyes. Malapit na, mga anak ko, bulong ni Lena sa kanyang mga anak isang gabi, habang binibilang ang laman ng lata. Ang ilaw ng desera ay nagbibigay ng dilaw na ningning sa kanilang mga mukha. Malapit na nating matapos ito. Ang araw na pinakahihintay ay dumating. Sa loob ng isang taon, nakapag-ipon na si Lena ng sapat na pera upang bayaran ng buong utang, kasama ang lahat ng interes. Hindi na ito isang maliit na halaga, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Maaga silang nagsara ng karinderya. Nakaayos ang kanilang mga damit na tila pupunta sa isang mahalagang okasyon. Ang tatlong magkakapatid ay nakatayo sa tabi ni Lena. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa, ngunit may bahid pa rin ng kaba. Handa na ba kayo, mga anak ko? Tanong ni Lena, ang kanyang boses ay matatag. Tumangmo si Clara, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Handa na po, nanay. Si Diego naman ay humawak sa kamay ni Lena. Hindi po kami matatakot, nanay. At si Lia ay ngumiti, ang kanyang mga mata ay kumikim. Pabayaran na po natin sila, nanay. Naglakad sila patungo sa opisina ni Mang Nestor na nasa kabilang dulo ng baryo. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala sa kanila palapit sa kalayan. Ang puso ni Lena ay kumakabog ng malakas, ngunit hindi na sa takot, kundi sa antisipasyon. Nang makarating sila, naroon si Mang Nestor. Nakaupo sa kanyang mesa,
kasama pa rin sina Berto at Kiko. Ang mga mata ni Mang Nestor ay nagulat nang makita ang pamilya Reyes. Hindi niya inaasahan ng kanilang pagdating, lalo na at kasama pa ang mga bata. Pang Nestor, sabi ni Lena, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may kapangyarihan. Narito po kami para bayaran ng utang ni Lola Miding. Ang mga tauhan ni Mang Nestor ay nagkatinginan, tila hindi makapaniwala. Si Mang Nestor naman ay nanatiling tahimik, ang kanyang mukha ay nagulat. Dahang inilabas ni Lena ang isang bungkus ng pera mula sa kanyang bag. Ang mga barya at papel na salapi ay nakasalansan ng maayos. Ang bawat sentimo ay dugo at pawis. Maingat niyang inilapag ang bungkus ng pera sa mesa sa harap ni Mang Nestor. Ang tunog ng paggapag ng pera ay tila musika sa kanilang pandinig. Nanlaki ang mga mata ni Mang Nestor. Dahan niyang kinuha ang pera at pinilang. Sa bawat pagbilang, makikita ang pagbabago sa kanyang muka. Mula sa pagtataka, naging pagkabigla, at kalaunan, isang uri ng paggalang na halos hindi niya maipaliwanag. Hindi niya inaasahan na makakabayad si Lena ng buong halaga. Ang mga tauhan naman niya ay tahimik, hindi makapagsalita. Pagkatapos bilhin ang pera, tumingin si Mang Nestor kay Lena. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng salita. Lena, bulong niya, ang kanyang boses ay mas mahina kaysa dati. Nababayaran mo ng buo ang utang, pati ang interes. Nagbigay si Mang Nestor ng isang papel at pinirmangan ito. Ito ay ang resibo ng buong bayad. Wala na kayong utang sa akin, sabi niya, habang inaabot kay Lena ang resibo. Nang hawakan ni Lena ang resibo, naramdaman niya ang init ng papel at ang bigat ng gintong kalayaan. Isang napakalaking pasanin ang tila inalis mula sa kanyang balikat. Ang kanyang mga mata ay nagkislapan at ang isang malalim na buntong, hiningnan ng kaluwagan, ay kanyang pinakawalan. Niyakap niya ang kanyang mga anak na umiiyak na sa tuwa. Si Clara ay humiikbi ng mahina. Si Diego ay umiiyak ng malakas at si Lia ay ngumiti sa gitna ng kanyang mga luha. Ang mga matang iyon na dati puno ng takot ay ngayon ay puno na ng kagalakan at pag-asa. Wala na tayong utang, mga anak ko, bulong ni Lena habang niyayakap silang mahigpit. Malaya na tayo. Nang gabing iyon, sa loob ng kanilang bahay, kubo, ipinagdiwang nila ang kanilang tagumpay. Ang bahay na dati isang bunton ng mga kalat at turog na pangarap ay ngayon ay isang ganap na tahanan. Ang bubong na yero ay matibay, ang mga dingding na kawayan ay maayos, at ang loob ay malinis at maaliwalas. Hindi ito isang mansyon, ngunit ito ay puno ng pagmamahal at tawanan. Ang mga lumang kagamitan ay pinindurahan at ang mga upuan ay may mga bagong unan. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng bagong asa at kaligayahan. Wala na ang takot sa banta ni Mang Nestor. Ngayon, malaya na silang mamumuhay ng payapa sa kanilang sariling tahanan, sa kanilang sariling baryo. Ang bawat isa sa kanila ay naramdaman ang tunay na kahulugan ng tahanan, na hindi lang isang lugar na titirhan, kundi isang silungan ng pagmamahal at pagkakaisa. Sa paglipas ng mga buwan, ang karinderya ni Lena ay patuloy na umunlad at kasama nito ang pagbabago ng mga bata. Hindi lamang sila pisikal na lumaki, kundi pati na rin ang kanilang mga puso at isip. Ang mga munding ugat ng kawalan ng asa at pagkamahiya na dati ibumabalot sa kanila ay tuluyan ng natanggal
At ngayon, ay lumilitaw ang mga magagandang bulaklak ang pagtitiwala sa sarili at pagmamahal. Si Clara, na dati tahimik at malungkot, ay naging ang babae ng karinderya. Hindi lamang siya tumulong sa pagluluto at pagmamaneho ng kainan, kundi natuklasan din niya ang kanyang hilig sa paglikha ng mga bagong putahe. Nagsimula siya sa simpleng eksperimento sa mga natirang sangkap, at kalaunan, nakakagawa na siya ng kanyang sariling bersyon ng ginataang gulay o laing na may kakaibang timpla na nagustuhan ng mga customer. Ang kanyang mga kamay, na dati abala sa paggawa ng trabaho ay ngayon ay puno ng sinin. Inawa niya ang kalenderya na parang isang art gallery. Sa mga lumang kahoy na kanyang nakita, iginuhit niya ang maliliit na larawan ng mga isda, alon, at mga bulaklak sa baybayin at inilagay ang mga ito sa mga dingding ng kainan. Ang bawat drawing ay sumasalamin sa kanyang lumalagong pagkatao at kaligayahan. Ang kanyang mga ngiti ay madalas nang makita at ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa habang nakikipag-ugnayan sa mga customer. Si Clara ay hindi lamang isang katulong sa kusina. Siya ay isang artista, isang tagapamahala, at isang magandang bulaklak na nagbibigay kulay sa karinderya ni Lena. Si Diego, naman, ang dating mahiyain at takot na bata, ay naging isang matapang at responsableng binatilyo. Sa paaralan, siya ay naging isa sa mga nangunguna. Hindi lamang siya magaling sa mga numero at aghan, kundi sa mga subject din sa pagbabasa at pagsusulat. Naging paborito niya ang pagsulat ng mga sanaysay tungkol sa kahalagahan ng pamilya, ang pagpapahalaga sa paghihirap ng kanyang ina, at ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Sa mga patimpalak sa paggawa ng sanaysay, madalas siyang nananalo, at ang kanyang mga gawa ay laging binabasa sa harap ng klase. Sa kalenderya, siya ay laging handa, laging tumutulong, at laging may ngiti sa labi. Ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga customer ay puno ng paggalang at respeto, at siya ay naging isang ehemplo ng kasipagan at pananagutan. Ang lahat, ang kanyang karanasan sa pagiging batang kali ay nagturo sa kanya ng halaga ng bawat sentimo at bawat patak ng pawis, at iyon ang nagpatibay sa kanyang pagkatao. At si Leah, ang pinakabata, ay hindi na ang dating payat at malungkot na batang yakap ang punit na manika. Ang kanyang mga pisngi ay bilugan na, at ang kanyang mga mata ay laging kumikinang sa kaligayahan. Nagkaroon na siya ng maraming kaibigan sa paaralan, at madalas na silang naglalaro sa bakuran ng karidera pagkatapos ng class. Ang kanyang tawa ay laging naririnig, at ang kanyang mga ngiti ay nakakahawa. Tulad pa rin siya ng kanyang ina sa pagiging masayahin, at ang kanyang presensya ay nagdadala ng liwanag sa lahat. Masigasig din siya sa pagtulong sa karinderya, bagamat sa maliliit na bagay lamang, tulad ng paglilinis ng mga plato at pag-aabot ng inumin. Hindi na siya nahihiya, at ang bawat araw ay isang bagong pakikipagsapalaran para sa kanya. Ang dati inosenteng pagiging bata niya ay ngayon ay puno ng pag-asa at kaligayahan, na parabang isang bagong bulaklak na kakabuka pa lamang. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang napansin sa loob ng kanilang pamilya, kundi pati na rin sa buong komunidad ng Barangay San Pedro. Ang mga taong dati inagbubulungan at naninisi kay Lena ay ngayon ay puno ng paghanga at paggalang. Tingnan mo si Lena, sabi ni Aling Pasing sa kanyang mga kaibigan, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Dati akala ko, hindi na siya makakabangon. Pero tingnan mo ngayon, ang karinderya niya, ubos lagi ang paninda. At ang mga anak niya, ang gagaling, lalo na si Diego, napakatalino. At si Clara,
Ang ganda na, dagdag ni Mang Lito, na dati mapanuri. Inspirasyon talaga si Lena sa ating lahat. Hindi sumuko. Ang kuwento ni Lena ay naging isang alamat sa baryo. Ang paghihirap niya sa Dubai, ang pagkawala ng kanyang pamilya, ang kanyang pagbabalik, ang kanyang paglaban sa utang at sa mga tsismis, at ang kanyang tagumpay sa pagtatayo ng karinderya ni Lena, lahat ng niyon ay naging isang inspirasyon. Ang karinderya ni Lena ay hindi lamang isang kainan, ito ay isang simbolo ng pag-asa, ng pagkakaisa, at ng kapangyarihan ng pagmamahal ng isang ina. Isang gabi, habang abala si Lena sa aayos ang kanyang mga resibo sa loob ng bahay kubo, muling nag-vibrate ang kanyang lumang telepono. Isang tawag mula sa Dubai. Ito ay si Mercy, ang kanyang kaibigan na dating nag-alok sa kanya ng trabaho. Lena, may bago akong balita para sa iyo, sabi ni Mercy. Ang kanyang boses ay puno ng katuwaan. May kailangan ang amo ko ng isang personal assistant. Mas mataas ang sweldo, mas maganda ang benepisyo. Gusto bang bumalik dito? Sigurado akong makakaipon ka ng mas mabilis at makakabili ka na ng malaking bahay para sa mga anak mo. Doon ay may isang bahagyang sandali ng pag-aalinlangan na dumapo sa puso ni Lena. Ang malaking sweldo, ang ginhawa, ang mga pangarap na minsan niyang hinabol. Ang nakataang Lena ay marahil ay agad na kinuha ang alok. Ngunit ang kasalukuyang Lena ay iba na. Tumingin si Lena sa bintana. Ang ilaw mula sa kanilang kalenderya ay sumisikat sa labas at naririnig niya ang mga tawanan ng kanyang mga anak na naglalaro sa bakuran. Si Clara ay abala sa paggawa ng isang bagong dekorasyon. Si Diego ay nagbabasa ng libro sa ilalim ng ilaw at si Lia ay masayang nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Ang kanilang bahay kubo ay hindi na isang durog na lugar. Ito ay isang tahanan na puno ng buhay at pagmamahal. Nakita niya ang bawat detalye ng kanilang buhay, ang bawat ngiti, ang bawat pagkakaisa. Ang amoy ng sariwang luto mula sa karinderya ay humalo sa simoy ng hangin. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang yaman. Sa sandaling iyon, ang maliit na pag-aalinilangan ay tuluyang nawala. Hindi na niya kailangan ng malaking sweldo. Hindi na niya kailangan ng mamahaling bagay. Ang tanging kailangan niya ay narito, sa harap ng kanyang mga mata, sa kanyang mga yakap. Ang pagnanais na bumalik sa ibang bansa ay tuluyan nang naglaho. Salamat, Mercy, sabi ni Lena. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng pagpapasya. Pero hindi na ako babalik sa Dubai. Dito na lang ako. Dito sa San Pedro, kasama ang mga anak ko. Natigilan si Mercy sa kabilang linya. Pero Lena, malaki ang pera na makukuha mo. Ngumiti si Lena. Alam ko, Mercy, pero na-realize ko na ang tunay na kayamanan ay hindi sa pera o yaman, kundi sa pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang binibigkas, ito ay naging hininga ng kanyang pagkatao. Pinatay ni Lena ang telepono at tumingin muli sa labas. Lumabas siya ng bahay at lumapit sa karinderya. Ang karinderya ni Lena ay puno pa rin ng customer. Ang ingay ng tawanan at kwento ay umaalingaw-ngaw. Si Clara ay abala sa paghahanda ng pagkain. Si Diego ay kumuha ng order na may ngiti. At si Lia ay tumutulong sa paglilinis ng mesa. Ang kanyang maliliit na kamay ay abala. Tumingala siya sa kalangitan. Ang araw ay unting lumulubog sa kanluran. Nagbibigay ng gintong kulay sa buong barangay San Pedro.
Ang mga ulap ay tila pininturahan ng kulay kahel at pula, at ang dagat sa malayo ay tahimik na umaalon, sumasabay sa himig ng buhay. Tumayo si Lena sa gitna ng karinderya. Ang kanyang mga mata ay pinuno ng pagmamahal habang tinitingnan ang kanyang mga anak. Ang kanyang bibig ay nakangiti, isang ngiting puno ng kaligayahan, pagkakontento, at kapayapaan. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng luha, lahat ng iyon ay nagkaroon ng katuparan. Ang dagat, na dati naging saksi sa kanyang alis at pagdurusa, ay ngayon ay tila bumubulong ng mga komento ng tagumpay at pagmamahal. Ito ang kanyang tahanan. Ito ang kanyang pamilya. At sa gitna ng lahat ng iyon, natagpuan ni Lena ang kanyang tunay na kayamanan, hindi sa malayong lupain, kundi dito mismo sa kanyang sariling bayan, sa ilalim ng mainit na araw ng Pilipinas, sa yakap ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang bawat alon sa karagatan ay tila nagsasabi ng isang matamis na paalam sa nakaraan at isang masiglang pagbati